So mga bagay na ginagawa ng isang babae kung bakit naghahabol sa kanya ang isang lalaki. Yes mga kamamay, napaka-powerful nitong mga tips na to kung bakit ang isang lalaki ay muling maghahabol sa iyo. Ito yung mga ginagawa mo, hindi ko alam kung ginagawa mo, kung yung nakalimutan mo, basta muli kong ipapaalala sa iyo upang masundan mo yung tatahakin mong landas at muli ang isang lalaki ay maghabol sa iyo. Huwag na natin masyadong patagalin mga kamamay, ano yung unang tips kung bakit at paraan ang isang lalaki ay maghahabol sa iyo. Kapag hindi ka martir sa kanya, tandaan niyo mga kamamaya, ang isang babaeng high value, ang isang babaeng hinahabol, ang isang babaeng mayroong halaga sa isang lalaki, sila yung mga babaeng hindi pumapayag na magtiis sa kung anumang ginagawang hindi tama sa kanya ng isang lalaki. Tandaan nyo yun mga kamamaya, high value ang tingin sa kanya ng isang lalaki. Although hindi kayo magkakasundo niya sa una, sapagkat bilang isang lalaki, dapat siya yung masusunod, pero kung hindi siya tama, hindi ka magiging martir sa kanya. Yung tipong paulit-ulit na lang yung nangyayari, paulit-ulit ka na lang sinasaktan ng lalaki, hindi siya nakikinig sa mga sinasabi mo. Kapag kaganyan mga kamamay, iwasan mo ang maging martir o iwasan mong pumapayag na lamang sa mga mali at kalokohan niyang ginagawa sa iyo. At tandaan niyo mga kamamay, kapag patuloy ang ginagawa niyang panloloko sa iyo, patuloy ang ginagawa niyang pagiging hindi maayos sa iyo, willing ka na lumayo at iwan siya. At yan nga yung number one tips ko sa inyo mga kamamay. Yung hindi niyo pagiging martir, makakatulong yan sa iyo, sa inyong relasyon, para o upang ikaw naman ang habulin ng isang lalaki. So yan yung number one tips mga kamamay. Kailangan huwag maging martir para ikaw naman yung habulin ng isang lalaki. So number two, ang pagiging hindi needy. Yes mga kamamay, ang isang lalaki ay naghahabol din sa isang babae kung ikaw ay hindi masyadong needy or hindi ka masyadong nagninid ng mga bagay-bagay mula sa isang lalaki. Lalo na yung oras. Kapag ka naging needy ka dyan sa isang lalaki, malamang sa malamang ang isang lalaki ay sasakit ang ulo. Malamang sa malamang ang isang lalaki ay lalayo sa iyo. At pag lumayo ang isang lalaki sa iyo dahil sa sobrang needy mo, halos lahat ay sinilip mo, halos lahat ay kinuha mo sa kanya. Sinasabi mo na, babe, kailan ba tayo lalabas? Babe, lagi ka namang ganyan, lagi ka na lamang kung saan-saan nakafocus. Ako naman nabigyan mo ng oras. Pagka ganyan ka palagi, lagi kang humihingi ng oras sa kanya, kahit masyado siyang busy sa trabaho, kahit may ginagawa siya. Gusto mo ikaw lagi ang unahin kapag kaganyan mga kamamay. Ang isang lalaki ay matututong lumayo. Ang isang lalaki ay matututong sumegway. Matututong tumanggi sa iyo. At kapag ka nagkataon na naging needy ka palagi, malamang sa malamang ang isang lalaki nga ay magbago sa iyo. Lumayo sa iyo at maghanap ng iba na matcha-challenge siya. Kaya iwasan niyo mga kamamay na maging needy sa isang lalaki sapagkat nangangahulugan niya na ikaw palagi nangangailangan sa kanya. At pag ikaw naging needy sa kanya at nangailangan sa kanya, ibig sabihin, ikaw yung naghahabol. Ikaw yung naghahanap ng oras niya. At pag nangyari yan mga kamamay, na ikaw palagi naghahanap ng oras niya, ikaw palagi ang nagtatanong kung ano yung schedule niya, malamang ang isang lalaki lalong lumayo. Hindi siya nagkakaroon ng excitement sa kanyang sarili. Hindi siya nagkakaroon ng time na kamustahin ka. Hindi siya nagkakaroon ng time para ikaw yung yayain niya. Sapagkat palagi kang needy, makulit. Palagi kang needy, ikaw palagi yung nagpapapansin. Kaya iwasan niyo yung mga kamamay para magawa ng isang lalaki ang kanyang obligasyon sa iyo. Ang maghanap ng oras mo. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko palagi sa inyo, iwasan yung maging needy para ang isang lalaki ang maghabol sa iyo. So next, ang palagi mong pag-aayos at pag-aalaga mo sa katawan. Yan ang isang bagay kung bakit ang isang lalaki ay humahabol sa iyo. Sino ba namang lalaki ang hindi maghahabol sa isang babaeng maayos, maganda, sexy, balingkinita ng katawan? Wala ka nang hahanapin Andiyan na, sexy, meron ka ng isang babaeng sexy, maganda, taga-ayos.
Kumpara dun sa ibang sexy nga, hindi mo nag-aayos. Maganda nga, pangit naman ang katawan. Pero ikaw, kung ikaw ay nag-aayos sa sarili mo at the same time, nagwo-workout ka, nagsusumba ka, malamang sa malamang hahabulin ka talaga. Kasi marami siyang kaagaw eh. Mataas ang kompetisyon niya sa iyo. Mataas ang kompetisyon niya sa labas. Marami kang mapapatingin na lalaki. Marami kang mapapalingon na lalaki. Kung kaya't ang isang lalaki, mga kamamay, ay maghahabol sa iyo kung kaya mong alagaan ang sarili mo. Kung kaya mong mag-workout at magpa-sexy. Malamang sa malamang, hindi lang yung partner mong hahabol sa iyo. Malamang sa malamang, diyan na magsisimula na mayroong magparamdam sa iyo. Diyan na magsisimula na mayroong mag-chat at mag-text sa iyo na hindi mo kakilala. Minsan magugulat ka, minsan mabibighani ka dahil mayroong mga lalaking gwapo pero ikaw lang pala ang habol. Meron diyang mga lalaking interesado pero sa huli katawan mo lang pala ang habol. Kaya mag-ingat ka, kamamay. Kung sakaling mag-aayos ka at magpapasexy, ang goal lang natin dito is paghabulin ang isang lalaki. Ang goal lang natin dito is lalaki naman ngayon ang humabol sa iyo. Kung kaya't wala ka dapat pakialam sa mga magme-message, sa mga mag-chat-chat sa iyo. Baka mamaya, sa halip na i-priority mo yung lalaking hindi ka bigyan ng oras sa buhay mo, yung partner mo na hindi ka binibigyan ng oras, mas i-entertain mo pa yung ibang nagme-message sa iyo. Lalo lang gugulo. Lalo lamang hindi ka bibigyan ng halaga ng isang lalaki. Lalo ka lang hindi hahabulin ng isang lalaki sapagkat ginagamit mo yung sarili mo para makakuha ng ibang lalaki, ng ibang tao. Kaya mga kamamay, yung pagiging maayos mo, yung pagiging maganda mo, yung pagiging pagpapasexy mo, kailangan sa kanya mo lang yun gamitin. Hindi sa iba. Hindi para ma-entertain ng iba. So yan yung mga kamamaya, isa rin yung dahilan kung bakit ang isang lalaki ay maghahabol dahil sa nag-aayos at nagpapasexy ka. So next, ang hindi pagiging masyadong madrama. Yes, mga kamamay, hinahabol din ng isang lalaki yung mga babaeng hindi masyadong madrama. Kasi ngayon, kalimitan, karamihan, most of the girls today ay napaka-dadrama. Okay? So, napaka-dadrama eh. Lagi na si iiyak-iyak. Diba? Nangyari na nga ang lahat. Puro paiyak. For example, mag-asawa kayo. Nabuntis ka, tapos biglang nalaglag yung bata, masyado kang madrama. 3 taon na yung lumipas, 5 taon na yung lumipas, 10 taon na yung lumipas, masyado ka pang nagdadamdam, masyado ka pang nagmumukmok. Alam kong mahirap yan. Alam kong seryoso yan. Pero ipakita mo sa isang lalaki na hindi ka masyadong madrama. Tanggap mo na yung lahat. At kapag kaganyan mga kamamay, ang isang lalaki maghahabol sa iyo. Ang isang lalaki ay talagang bibigyan ka ng halaga at importansya. Kung hindi ka masyadong madrama. O kaya naman, ikaw naman yung babae na palagi ka na lang nang aaway. Hindi ka lang nailibre kanina, nagdadabog ka na. Hindi ka lang nailibre kanina, nagdadrama ka na. Umiiyak ka na. Kung ano-ano nang sinasabi mo sa isang lalaki. Hindi ka lang nasundo sa trabaho dahil may ginagawa yung lalaki, nagdrama ka na. Kapag kaganyan mga kamamay, malamang sa malamang, ang isang lalaki mauubusan ng pasyensya sa iyo. Diba? Ang hirap mo pa naman patahanin. Isang buong araw na yung lumipas, puro yung palagi ang topic ninyong dalawa. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo nahabulin kayo ng isang lalaki, iwasan nyo ang maging madrama. Ang hirap ninyo, magdadrama kayo, 2 linggo bago kayo makipagbati. Kaya naman mga kamamay, isipin nyo rin at intindihin nyo rin ang kalagayan ng isang lalaki. Mga lalaki kami at meron kaming responsibilidad na napakaluwag o napakaluwang para lahat yun ay gawin. Kaya kung kami man ay merong mga bagay na hindi na nagagawa, may mga pagkukulang kami sa inyo, sana intindihin nyo muna kaysa magdrama kayo agad dyan, kaysa mugmukmok, umiyak agad kayo dyan. Sapagkat ayaw namin yan eh. Lalo lang lalaki ang away. Lalo lamang hindi magiging high value ang tingin namin sa inyo kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na maghabol kami sa inyo, iwasan nyo ang masyadong maging madrama. And last, kapag hindi ka masyado o palaging available sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, tumataas ang value mo kapag kaganyan eh. Kapag hindi ka masyadong mahila, hindi ka palaging maimbita, hindi ka palaging available, hindi ka palaging
okay sa kanila, hindi ka palaging umu-oo, malamang sa malamang, tataas ang value mo sa isang lalaki. Pag tumaas ang value mo sa isang lalaki dahil nga sa palaging hindi ka available, dahil nga lagi kang binibigyan nila ng oras para yayain, para suyuin, malamang sa malamang, hahabulin ka palagi ng isang lalaki. Sapagkat, sino ba namang lalaking hahabol doon sa isang babae na lagi na lamang, oo, hindi ka na nga yata o hindi Lahat siguro ng imbitasyon ng isang lalaki sa iyo, lahat sinamahan mo. Kaya hindi ka na masyadong binibigay ng halaga Madali ka nang makuha. Madali ka nang hilahin. Pero kung gagawin mo, kamamay, na hindi ka masyadong active palagi sa kanila, hindi ka available, hindi ka palagi sumasama, mamimiss ka niya. Kaya ang isang lalaki gagawa ng effort, gagawa ng paraan para mapasama ka, para mapapayag ka. Kaya napakahalaga mga kamamaya na palaging hindi ka available sa kanila para ang isang lalaki ay maghabol sa iyo. So yun lang sa ngayon mga kamamaya, mga bagay na kailangan nyong gawin upang maghabol ang isang lalaki sa inyo. Sa pagkakataong ito, sila naman ang gagawa ng bagay na yon para sa inyo. So paano mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo. Hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic. See you for our next vlog. Paalam.